report na stranded na marine mammal sa North Beach, maganda tayo and make sure na may safety gear tayo. Natin ang kaligtasan ng tao. We are trained for this. Sir, may dolphin na stranded dito sa North Beach. Papunta na rin kami for assessment and rescue. Pakidala na rin po yung medical kit. Sige, papunta na rin kami. I-ready lang namin yung medical kit namin tsaka mga necessary supplies para maka-ano kami ng health assessment. O sige, papunta na rin kami. Hello? Tignan mo natin ang paligid. I-check nyo rin yung kondisyon ng tide, age at ang weather. Safe ba tayo mag-rescue? Yes, low tide pero okay lang ang weather. Walang delikadong bagay sa tabing dagat. Understanding environmental factors such as tide and weathers are critical for timing the rescue and minimizing the stress of an animal. We must make sure the rescue area is safe for both team and that unknown species. Dahan-dahan ka lang lumapit at tignan mo kung anong mammal ito and anong species ito. And yung tignan mo kung anong posisyon ng katawan nito. Isa itong bottlenose dolphin, around 6 feet ang haba at buhay pa rin pero hindi na regular ang kanyang paghinga. Wala rin itong sugat. So yung irregular breathing niya is respiratory distress siya or sadyang pagod lang talaga siya. Wala naman siyang sugod so that's good pero kailangan natin i-check internally siya kung may mga injury ba siya or sa mga internal organs niya. Keep calm, tumabi muna tayo para maiwasan na ma-stress ang na-stranded na mammals. Keeping bystanders as a safe distance is essential for reducing the stress of an animal and it allow us to work efficiently. Buhay siya pero mahina. So make sure na basa and cool ang balat niya. And mag-protection siya sa araw and hangin. Huwag mo na siyang galawin kung hindi pa sigurado. Ihanda ko na ang tuwalya at tubig dagat para hydrated siya. I-recommend ko na lang na i-hydrate siya through seawater na lang sa mga soak towels. Tsaka iwas na lang sa mga shade siya sa init. Tsaka i-check na rin natin yung mga vital signs niya. If condition worsens, prepare for immediate transport to a veterinarian facility. Hello? Tinawagan ko na ang vet team para mag-assess. So hintayin na lang natin yung kanilang payo kung i-refloat o if necessary, gagamitan natin ng transport. Hello, Beth? Okay, so after thorough clinical evaluation, the animal is stable enough for releasing. I also recommend proceeding with gentle handling to avoid injury before releasing to the water. And also, just a reminder that the transport is only advised if the animal fails to improve or shows any further distress. Suportado na rin ang katawan at nakamonitor na rin. Finalize the medical report including the initial assessments, interventions, or outcomes. I recommend continued monitoring the area for signs of animal returning or additional strandings.
Nabasaan mo na ba yung yung article about sa dugong ahapon sa Rojas? Oo. Oo, nga eh. Wow, bakit kaya Team! May na-report sa akin na meron silang natagpuang dead marine mammals doon sa North Beach. So maghanda tayo, ihanda natin ang ating mga gears dahil kailangan nating i-make sure ang ating kaligtasan dahil anumang oras ay may mga hasay doon na nakaantabay sa atin. So ngayon, ang gagawin natin is magtawag tayo ng marine mammals rehabilitation personnel and veterinary team. Sir, may na-report na anong dead marine mammals dito sa North Beach. Punta na kami para sa assessment at posibleng retrieval. Pakiready na rin ang Miss Croppy kit kung kailangan. Hala, sige. Ihanda lang namin ang protective gear namin at ang microspy tools. At saka yung documentation equipment namin. At saka kung possible, makita namin ang cause of death ng animal. Papunta na rin kami dyan. Hello, medyo maulan ng panahon. Tignan niyo muna ang tide at beach. Safe ba tayo para sa operasyon? Yes, low tide at medyo maulan at wala rin delikadong bagay sa tabing dagat. Okay, andito na rin ang mga marine protective personnel. Papunta na rin kami dyan. Dahan-dahan mong lapitan at tignan mo kung anong posisyon ng katawan at kung anong species ito. Isang bottlenose dolphin around 6 feet. It's already dead but not composed yet. Walang bakas ng pinsala o sugat sa labas. Okay, confirm yung identity species nito. Tsaka yung documentation, external conditions niya. Paki-check na rin kung may mga open wounds siya. Kung may mga sign ng entanglement, kung nasasakal ba siya or may mga human interaction sa kanya. Make sure na hindi agad makikita ng publiko ang nakita nating mammals dito sa Pampang. Sige, tatawag na rin ako ng vet team para ma-assist tayo sa pagkuha ng sample. Please maintain the distance at iwasan ng paglapit sa mamal. Okay po, we'll stay back. Hello? Hello, vet? Okay, so pagdating, gagawin yung external examination at kung possible, limited necropsy para malaman yung sanhi ng pagkamatay. Mag-collect na rin kayo ng blood, tissue at bubbler sample para sa laboratory analysis. At pakitala na rin pala lahat ng obserbasyon. Thank you! Okay, got it. Kailangan natin kumuha ng documentation. Dahan na natin nilipat sa carcass yung LSS tapos na rin tayo kumuha ng sample. Okay.